Good day everyone! Ngayon, ang unang episode, pumiyok. Good day everyone! Ngayon ang unang episode kung saan tatalakayin natin ng mga kaganapan, issue sa loob at labas ng arts industry, graphic design, creatives at ano pa man. Let's go! First, Free Edit PH. Pa-edit nga please, paalis ng tigyawat ang gaspang tingnan. Salamat. Yan ang picture ni Kuya. Wow! Okay, galing kay Quiz pa kay Boy. Ito ang ginawa niya. Alam yun, tinusukan no? Yun ang mga patsi-patsi. Approve pare. Okay, galing kay Winston Rabina. Likas papaya lang ginamit ko, boss. Ayos sinakto niya na rin yung tubig sa bibig ni Brad. Good job. Approve. Free edit page ulit, pare. Edit po mga master yung may katabi sana ako. Salamat. Lupit na ito. Nilagay sa tabi ni Diwata. Galing kay Johnny Boy Kuaton. Ayos to. Ganda pa ng like ko, ng reaction 16 Approve pare. Approve. Mapanoorin natin to, Creative Incubator. So, gumagawa sila ng content about sa atin, sa creatives. Louie, pwede ba kitang tanungin? Sure. Ano yan? What do you do for a living? I am the owner of Profile Studio. So, we cater photo, video, and content creation for our brands. Okay. Sa current na ginagawa mo, nakaka-experience ka ba ng creative block? Feeling ko, part naman talaga siya na lagi tayo nabablock, lalo na sa industry na to. Pero when you experience creative block, ano yung secret mo for staying creative? Be passionate lang doon sa ginagawa mo. Sa akin kasi parang pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo maiisip yung trabaho eh. Very important din na dapat kaya mo rin i-handle yung emotions mo and yung time management. Okay. So, doon sa tanong niya, creative block, bibigyan kita ng tip para malagpasan mo yung creative block. Number 1, meron tinatawag na art therapy. Gumawa ka lang ng mga scribble. Mindlessly, ibig sabihin, hindi mo iniisip kung ano yung ginagawa mo. Huwag mo siyang pag-isipan, huwag mo rin siyang pagplanuhan. Kumuha ka ng scratch paper, tapos mag-scribble ka lang, doodle-doodle ka lang. One way yon para mawala yung creative block mo. Stress kasi yun yung creative block Ibig sabihin kasi ng creative block, nawawalan ka ng creativity. Pero, sa mga creative people, kaya sila nagkakaroon ng creative block kasi marami silang iniisip na gusto nilang i-execute. Sa sobrang dami nilang gustong i-execute, hindi na nila alam kung paano to i-execute, i-deliver. May project ka, tapos may gusto kang i-design para doon sa project na yun. Hindi mo maumpisahan, nasasabi mo creative block ka, pero ang totoo nun, hindi mo lang ma-execute yung gusto mong gawin kasi sobrang dami mo iniisip. Diyan pumapasok yung design study. Next time, topic natin yung design study para meron kang benchmarking. Hindi ka creative block. Aside from the technical skills na alam mo, doing photography or videography, tingin mo ano pa yung dapat na matutunan ng isang creative? Pag-handle ng client. Personally, ako hindi naman din ako magaling makipag-usap sa client. Pero syempre, sa part ng business or sa part ng ganitong industry, communication is very important din talaga. Kasi kailangan mo din i-build na kailangan comfortable yung client sa'yo. Especially kapag about content creation, hindi sila sanay. So, ina-help namin sila kung paano yung maging natural sa harap ng camera. Ano pa daw yung mga dapat matutunan bilang creative? Aside from being a graphic designer, sa designing kasi, sa creative skills, sa creative industry, marami tayong kailangan matutunan. Meron, una, design skill. Kailangan malaman mo yung principle kung paano magde-design. Ang principle of arts, principle of designing. Number 2, technical skill. Ano ba yung kailangan mong tools na kailangan mong gamitin para ma-execute mo ngayon yung design skill mo, yung design, yung layout mo. Number 3, yung communication skill. Pag nagdi-design ka, hindi ka lang gumagawa ng palamuti. Kailangan yung design mo mismo, siya mismo yung kumakausap dun sa nakakakita. Hindi lang siya verbally, but visual presentation mo, nagsasalita para sa'yo. When it comes to verbal naman, kung paano ka makipag-usap sa client, kailangan mo rin matutunan yan kasi kung gusto mo maging freelancer, kailangan mo makipag-negotiate. Ang daming creative people na hindi nila alam kung paano sila magbibigay ng presyo, no? Kasi hindi nila mag-gauge. Ngayon, kung ano lang yung sabihin ng client, nang dahil hindi sila marunong makipag-negotiate, hindi sila marunong maipag-usap. Diba, pag sinabi ng client nila 500 pesos lang ang kaya ko ibigay, tatanggapin na nila yun. Tapos hindi mo rin alam kung paano i-gauge yung skill mo. Dapat alam mo yun. So, yun yung 3 na nakikita ko na important skill bilang creative. Design skill, yun yung pagiging creative mo, yung imagination mo, yung principles of arts. Number 2, yung technical skill. Ano ba yung mga tools na ginagamit? Photoshop, Illustrator, and so on and so forth. Number 3, communication skill. So, tama si Sir Dod. Ano yung one piece of advice would you give creatives na nagsisimula pa lang sa kanilang journey? Enjoy mo lang yung sa ginagawa mo, lalo na kung gusto mo naman. And basta pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo maisip na nagtatrabaho ka. Thank you so much, Louie. Yun yung kagandahan sa
sinabi niya. Most likely, hindi mo naiisip na nagwo-work ka kasi gustong-gusto natin yung ginagawa natin eh. Yun nga lang, merong mga obstacle na kailangan mong maranasan bilang creative, no? Kung nagsisimula ka pa lang, mararanasan mo yung rejection kasi subjective ang art, subjective ang designing. Maaring maganda sa'yo pero hindi pa maganda sa iba. Pag nag-uumpisa ka pa lang, kailangan mo talaga matutunan yung fundamentals. Hindi pa pwedeng natuto ka lang mag-Photoshop is graphic designer ka na. Hindi pa ganun yun, no? Matuto ka mag-edit, graphic designer ka na. Marami pa yun. Ang graphic design, hindi lang sa pag-photo edit yan. Pero, napakaraming artist na nag-umpisa sa photo editing. Napakaraming designer na nag-umpisa sa Photoshop. Bagay yung mother software eh. Pagdating ng Photoshop, after nun, nag-Illustrator, after nun, nag-InDesign, after nun, nag-Figma, nag-video editing afterwards, nag-After Effects, nag-Premiere Pro, at marami pang iba. Approve. From Ginoong Geno. No sir, pag hindi design ka. No, ma'am. Yes po. Pa-design sana ako yung maganda. Nako. Alam ko na to. Yun lang. Oh my God! Wow! Bigla naging ligawan. Putik, akala ko designing to ah. Ano pong klaseng design? Wedding invitation. Nako. Busted ka na agad, pre. Nag-sorry. Sabi ko na eh. Ikakasal ka na pala. Sad boy ka na lang. Yun lang. Copyright. Copyright, copyright, copyright. Yun lang. Naging sayo. Approve. Talagang mga creative people, putik. Mas creative yung mas maloko eh, alam mo yun. Mas maraming kalokohan. Kaya karamihan ng mga creative people, karamihan na, mataas yung sense of humor. Okay, next, from Slay Kun Estrada. So, ano siya dito, no? Photo manipulation. So, trying manipulation free to correct me po. So, nagbigay siya ng permission para magbigay tayo ng opinion sa kanya, no? Unang nakita ko dito, pinakamahirap kasi talaga pag-aralan lighting eh. May kasama kasing physics yan. Yun nga, pinag-aaralan ko saan yung light source. So, halatang-halata mong sharp yung image niya dito. Tapos, yung background niya, medyo mababa yung quality ng image. Kailangan magtutugma yung quality nilang dalawa. Kaya parang nakapatong lang si brother. Pero ganun pa man, yung composition niya dito, okay naman. So, naglagay siya ng blue light source dito. So, nag-reflect yun sa buhok niya. Goods naman. Kaso nga lang yung blue light source niya dito, linear, no? Naka-diagonal pa ganun. So, dapat, ang diagonal na tama niya, kung nasa taas yun, pababa sa kanya. So, dapat meron pa rin pumupunta ng liwanag dito na kulay blue. Kaya ko alam yan kasi nag-digital painting ako. Isa yan sa mga pinag-aaralan sa digital painting, sa painting in particular. Pero good start. And tip ko sa mga gusto gumawa ng creative artwork nila, ang tip ko sa inyo, kung nag-uumpisa ka pa lang, ang gawin nyo, kumopya muna kayo ng gawa na iba. Gagawin mo siya as personal project mo lang. So, wag mo siya i-post. No? Kasi pag kumopya ka ng gawa na iba, makikita ng original o ng owner. Magiging copyright kasi yun. So, pag kumopya ka ng gawa ng iba, makikita mo dun kung ano yung process na ginawa nila. Doon mo ma-dissect kung paano nila ginawa yun. Saan sila naglagay ng light, saan sila naglagay ng shadow. Approve. Okay, next. From anonymous participant. Pag portfolio sa Behance, mas okay ba i-upload ng best projects? Then yung Behance profile mo na yung mismong portfolio mo. Or gawa ng scrollable portfolio parang long PDF. Upload sa Behance as a project, then yan na yung gamitin na link sa portfolio. Thanks. So, about naman sa portfolio, dati, 10 years ago, lahat kami naka-PDF, no? Yun talaga yung way kung paano ka magbibigay ng portfolio dun sa hiring institution. Sa panahon ngayon, hindi na masyadong advisable para sa akin na mag-PDF ka pa. Mas maganda, gumamit ka na lang ng mga free website. Doon kasi mas magiging creative ka, magsasalita na yung website para sa'yo. Sa Behance, hindi siya masyadong creative para sa akin. Kasi parang siya, yung photo album. Kung ako yung hiring institution, okay pa rin naman siya na ginagamit yung Behance. Pero kung gusto mo mas maging creative ka,
no? Mas makatch mo yung attention ng hiring institution, sarili mong website, no? Maraming free website na pwede mong itry. Ako ang ginagamit ko is card.co. Yan, ang para sa'yo, anonymous participant. Okay, parang Ginoong Geno. Wow, mimer to ah. Si boss, ang mahal naman. Dun sa isang tinanong ko, mura pa. Mura pa, only revision pa daw. Okay, boss. Si boss, after makipag-deal sa kausap niya, binlock, beware of scam, nag-rant sa FB. Naglapag. Totoo yan. Yung mga client kasi gusto nila ng mabilisan. Number 2, sobrang mura. Nangyari, pag in-scam sila nung hindi pala totoong designer siya. Kawawa siya. Okay, from Kenneth Rehano. Your portfolio gets you noticed, your communication gets you hired, your execution gets you referred. Master all 3. So, tamang-tama nga yun. Pero, may dito may catch dyan Maraming graphic artists, pinipeke din nila yung portfolio nila. Number 2, yung communication skills nila napakaganda, napakagaling. Ang galing sa interview. Kaaroon lang pagkaiba pagdating doon sa pangatlo, yung execution. Kasi meron ako na experience sa ganyan Ang ganda ng portfolio, naging katrabaho din siya. Naging katrabaho ko, no? Ang galing din sa communication skills. Magaling siya mambulag ng tao pero through execution nakita ko, my God. Narating mo yung ganyang posisyon tapos ang galing-galing mo maipag-usap sa akin tapos hindi ka magaling. Hindi mo kaya ipakita yung tamang proseso. Alam na alam yan, friends. Yung mga friends ko, kilala nyo yun, sinasabi ko, no? Galing sila may pag-usap sa Uy, dapat ganito yan. Uy, dapat ganito to. Uy, pentol lang dapat ginagamit. And so on and so. Kung ikaw ay isang hiring institution, tapos maganda yung portfolio, tapos magaling din siya may pag-usap, kailangan talaga itetest mo yung pangatlo, yung execution. Kailangan bibigyan nyo sila ng tamang exam para makita nyo kung capable talaga yung tao na yun. Kasi maraming magaling maipag-usap. Sinasabi ko sa inyo. Maraming magaling mag-English, convincing, confident to speak, pero hindi magaling na artist. Okay, galing kay Lecky Carl. Copyright. Copyright. Number 1 rule, pag gagawa ka, always save every 5 minutes. Kahit ako nakakalimutan ko yan, tagal ko ng graphic artist kaso nga lang. Alam mo kasi pag nasa momentum ka ng paggawa mo, naumpisahan mo, inspired ka, motivate kang gumawa. Tapos, hindi mo namamalayan, hindi ka pa pala nakapag-save. Nako po, bigla nag-crash. From Ginoong Geno ulit. Boss, pag gumagawa kang food menu, boss, paggawa ko restaurant menu, boss, yung budget meal sana, boss. Boss, ba't ganito? Di naman pang resto, pang karinderya to Boss, yung budget meal lang sana. Most abused word ngayon sa creative world, no? Yung budget meal lang sana. Nag-expect ka ng sobrang gandang output, tapos yung budget mo, budget meal. Alam mo yun? Kasi yung mga client kasi gusto, sobrang tipid Sobrang tipid nila. Kaya ganyan. Tapos ngayon, pag ganun yung natanggap nila na output, bakit sila magre-reklamo, diba? Nagre-reklamo sila. Ito, Sir Malongski. Another corporate jargon na ginagamit na din ng clients sa freelancing ay yung phrase na think outside the box, which simply means mag-isip ng creative or unique solutions. Kaya heto ako ngayon, thinking outside the box to make you think about me outside the friend zone. Yun lang! Another corporate... Akala ko pa naman okay. Actually, sobrang tagal na niyan. 20 years or so ago. Think outside the box, no? Paano ka ba makapag-isip ng isang unique na design? Kasi sa totoo lang, wala na talagang ngayon original pagdating sa pagiging creative Halos lahat merong inspiration. Natakal ko to dun sa live ko about sa originality. Nandun yung comparison ng iba't ibang movies, storyline. So, think outside the box. Yan yung isa rin sa mga worst and most abused words sa creative industry. So, paano nga ba makapag-create ng unique na design? Gumawa ka ng design study, gumawa ka ng mood boards, reference board mo, tapos pag-aralan mo rin yung iba't ibang artist na idol mo, mga designer na tinitingala mo, tapos pag samasamahin mo yon, original ka na. Kunin mo yung style ni ganito, kunin mo yung style ni ganyan, tapos lagyan mo ng sarili mong style, pag pinagsama mo, boom, original na ako. Unique, outside the box ka na.
So, ito nga pala recently, na maalam ang isang co-founder ng group ng PGA, no? Condolences po para sa mga naiwan ni Sir Jun. So, dito na nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Maraming salamat. Thank you for watching and I will see you in the next one. Follow, like, share, comment, subscribe, whatever. Just support me. Thank you. Thank you so much. God bless. Peace.